At hindi lamang ako, kundi pati ng lahat ng mga nakakakilala ng katotohanan. Alang-alang sa katotohanan na nananahan sa atin at sa ating magpakailanman. Tumatinawang biyaya, awat sa payapang mula sa Diyos Ama at kay Kristo, anak ng Ama sa katotohanan at sa pag-ibig. Ako'y lubhang nagagalak namin masumpungan ng ilan sa inyong mga anak na nagsisilakad sa katotohanan ayon sa ating tinanggap na utos sa Ama at ngayon itinamamasin sa inyo ginang na hindi walang sinusulatan kita ng isang bagong utos kundi ang ating tinanggap ng kasimula na tayo mga kaibigan sa isa't isa at ito ang pag-ibig na tayo magsilakad ayon sa kanyang mga utos. Ito ang utos na tayo magsilakad sa kanya gaya ng inyong narinig ng kasimula. Tayo po ay manalangin. Hihingi ko po kay Kuya Ray ang isang mauna sa panalangin. Ama ng Diyos na may bigay sa lahat. Salamat po sa inyong salita namin nabasa. Pagpalain po po sa amin na po. Ano man po ang napapagpili po. Kung paano po ang mensayero mo na may pahayag na maliwanag sa amin. So pagbago po kami mula sa pag-uusap mo at sa pag-ibig. Makapamuhay katapat sa katotohanan ng salita kayo. Sa word nito, subukan po kami ng isipisa. Nga, pagsalita po kayo sa sabihin na kapatid, internet, kanya pong pag-uusap, gaya na kayo ang nagsasalita. Sa pangalan po ni Jesus po yan. Amen. We believe that every word in the Bible is true. This is the foundation upon which we live our life. Kung alam natin ang tinuturo ng Biblia tungkol sa katotohanan at itinatago natin ang mga salitang ito sa ating puso, malalaman natin kung ang naririnig natin ay katotohanan at tinig ng katotohanan. Ang mga sarap natin mga kapatid, to preach the word of God is a great responsibility and accountability. Not all preachers are called by God to preach the truth. Amen. There are many preachers in the world who are not preaching the truth. Right. I am standing here in the front of you in a front of faithful ministers of God. I may be speaking to you something that may hurt you, that may make you angry to me. But I want to tell you, it is my responsibility to preach the truth. If I sit here in life, it is my accountability to God. But if I speak in truth, it is your accountability to the Word of God that you are going to hear now. Right. If I speak to you this morning something that will give you happiness, that make you glad, and make you agree what I'm saying, you are required to apply it in your life. To put it into action. Yeah. And not just be a hearer of the word, but doer of the word of God. Yeah.
to this. If you don't believe and you don't trust that in the Church of God, the ministers, true ministers of God, it is called by God to preach you the truth. I'm telling you, even though you are here and you are listening, according to the Bible, many times reading the Bible, those who have ears, let them hear. Yes. Ang sino ang may pakinig, makinig. Huwag tayong dumilig lang sa pamamagitan ng tema. Kung di tayong makinig, ang ibig sabihin, isa katuparan na. So, dito mga kapatid, you must live sincerity in action, character, and appearance. Truth is opposite of lies. Ang katotohanan, mga kapatid, ay nanggaling sa kahit-kahit-taasan. Walang ibang pinanggalingan niya. Ang katotohanan ay dumating sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoon at isinalin sa mga matatapat na apostol hanggang sa panahon natin ngayon. I am so grateful and thankful to God every time I remember the things in the early worship. They love the truth. They preach the truth. They did not love their lives for the sake of truth. Thank God for preserving the truth during the dark days, the dark ages, 1,260 years, na nakasailang ang katotohanan. Natago ang katotohanan. But I thank the Lord for those faithful Christians na nanatiling matatas sa Panginoon. Minamahal ang Iglesia hanggang kaya lago tayo. Alam mo kung mga kapatid, gano'ng mahalaga yun. There are many churches in the world. Their members are many. Right. The members are increasing year after year. Yes. Up to 1,000 members. Libo-libo ang membro. Pag nakita nila yung hindi lang natin ngayon, at tatanungin nila kung gano'n na tayo katagal, tatawanan tayo. Bakit? Sa loob ng halos 4 taon, ganito lang ang bilang natin? Ito sasabihin nila eh. Bakit? Ang members nila umabot ng 10,000, 30,000. Pero mga kapatid, we are not after the number. We are after the life that we live, the fruit that manifested in the Church of God. Ano ang katotohanan na parami natin kung marami naman sa atin ang hindi namubuhay sa katotohanan? So, mga kapatid, ang katotohanan ay napakahalaga. And until now, I appreciate those who stand for the truth. From the day of the gospel, Apostle Paul, Peter, James, John, and so many. I want to see them in heaven, together with our dear Lord, and those who are waiting in the heaven. Sunod mo sila makita mga kapatid? Wala nakita mukhaan. Sabi ang dalang ng sulatan, ang naranasan natin dito, hindi kaya ikumpara sa kaluhan natin mga hayag sa atin. Pag magtataka tayo, hanggang sa oras. So, mga kapatid, ini-encourage tayo ng ating Panginoon na magpapat tayo sa katotohanan hanggang sa wakas. And do not love ourselves for the sake of the church and the truth. Bakit mga kapatid? Kailangan tayo ng Panginoon. Napaka-konti natin kung pala ninyo sa bilang ng tao sa likutan mga kapatid. At lagi natin narinig dito sa Pilipinas, tayo sa gagawin ng ating
Hindi tayo magagamit ng ating Panginoon. Truth is the foundation of the church, and church is the pillar of truth. Ang katotohanan at ang pundasyon ng iglesia. Sino ang katotohanan? Sabi ng ating Panginoon ay the way, the truth, and the life. Amen. Kaya si Kristo ang pundasyon ng iglesia ang ating pinagbibilangan. Nagpapasalamat tayo dahil ginamit naman Lord. Yung birthday ng Pastor ng Isis Corinthia. Naalala ko sa Corinthia. Kahit yung mga last days na niya, hindi siya masyado nagsasalita. Nakabulan na dyan, makapikit. Kami ang tulog na. Pero ang ito na isa niya, maalala mo lang yung ginawa niya para sa gawain ng Panginoon. Dahil mga kapatid, ang iglesia ang pundasyon ng katotohanan. At ang katotohanan ang siyang pundasyon din ng iglesia. Bakit tayo ang iglesia? Bakit tayo ang iglesia ng Diyos? Dahil sa ating Panginoon. Ang Panginoon na nagtayo ng kanyang iglesia. In Matthew chapter 16 verse 18, I will build my church and the gates of hell will not prevail. That's right. Hindi mananaig ang gawa ng hell sa iglesia ng kanyang itinayo. Dahil kita natin hanggang ngayon. Nagtatagumpay. Ang iglesia ng ito mga kapatid ay hindi may papanganak kung wala salvation. Ang iglesia ng ito para sa mga hindi pa dumanggap sa ating Panginoon, sa umaga ng ito na kung kayo ay biglaan lang na pumunta rito, in-invite kayo pero nakikip po kayo dyan, nakikipakta kayo, nakikipservice kayo, nakikikain kayo. Makikain din kayo ng mabuti ng kalitaan ng Diyos. Para maranasan natin ang kalitaan. This church requires salvation to be a member. Kailangan ang kaligtasan para tayo makabilang sa iglesia ito. To be a member of the Church of God is to be saved. According to Ephesians chapter 1 verse 13, we can read from the Bible na sa kanya'y kayo naman pagkalitig ng araw ng katotohanan ng Ebanghelyo ng inyong kaligtasan. Na sa kanya rin naman mula sa kaibang isang palataya ay sa itinatawag ng Espiritu Santo na ipinangako. Kung marinig natin ang katotohanan, mga kapatid, malalaman natin ang tunay na paraan para tayo mapagilang sa kanyang iglesia walang iba kundi ang kaligtasan mula ng kasalanan. It is the will of God that everyone will be saved and will come into the knowledge of truth. Yan ang gusto ng ating Panginoon, mga kapatid. Ang bawat isa natin ay maligtas mula sa kasalanan at makalam ng katotohanan. When I say that the members, only the saved are the members of the Church of God, I'm not telling you that if you are not saved today, if you are still sinner, I'm not saying that you have no right, you have no right to take part in the church service. You have. Kaya nga narito. Kaya nga narito. But God wants you to know. He wants you to be saved. Gusto niya maligtas ka sa umaga ito at makalaya sa kasalanan. Sa umaga ito, mga kapatid, pinapakalan natin ang katotohanan. Hindi natin kaya ang mapatayo dito, mga kapatid, kung hindi natin sasabihin ang katotohanan. Walang makasalanang makapapasok sa iglesia ng ating Panginoon. Walang isang single sin na makikita natin sa buhay natin at sasabihin natin we are member of the church, mga kapatid, sa mga matagal na umatin ng service. At hindi kilala
gospel of Christ, for it is the power of God for salvation. Wow, yeah. Di natin kailangan sabihin ito, kahit na minsan nakagay na nasaktan, gawin, pero you need to accept the truth, mga kapatid. Kailangan sabihin ang katotohanan para ikaw ay maalis sa kasalanan. Amen. Kaya ang verse na ito narinig ang tungkol sa aral ng kaligtasan. Lumalasan ako eh. Sabi ko, imposible na. Imposible man lang kung hindi ka kakasala. Ang hirap nun. Kahit hindi mo lang masyadong kasalanan. Pero yung pagsisinungaling natin, napakahirap iwasan. Pero alam niyo, habang nakikinig ako ng salita ng Diyos, narinig ko. Napakalinaw, paliwanag. Napakalinaw ang Biblia. Paano nga tayo mabubuhay sa biyan kung tayo patay na dyan? Napakalinaw ang sinasabi ng Biblia sa 1 John 3:8. Ang gumagawa ng kasalanan ay sa Diablo. Sa pagbuhat man ang kasigulan at kakantala ang Diablo sa bagay na ito'y nahayag ang Diyos para wasakin ang gawa ng Diablo. At ano ang gawa ng Diablo sa ating mga kapatid? Ano ang gawa ng Diablo sa bawat isa sa atin? Ang kasalanan. Kasalanan, mga kapatid, kapag sinabi doon, wasak sa akin. Wasak na yun. Wala na yung power. Wala na kakayanan yan. Hindi na nakikita sa buhay natin ang kasalanan, mga kapatid. Pag talaga tinanggap natin ang ating Panginoon. Kung isang araw lamang, habang ako'y nakatricycle, patuloy sa aming mga meditation, nasa kayo ng tricycle. Sabi ni driver, saan po kayo? Ilan po ba kayo? Hindi po, sasama po kami. Mga born again? Hindi po. Karanasan po namin na born again. Pero hindi po kami tinatawag na born again. Tinatawag kami mga Kristiyan. Dapat pala magkakaroon tayo. Ano po ba kayo? Born again. Born again po eh. Ano po ba yung born again? Sabi ko. Dinayo ko man ng muli. Kinagado lang. Ano ba yung kayo mga ng muli? Di ba mga buhay? Ano ba ang buhay nyo? Ano po nga ba sa buhay nyo? Hindi ba makasagot? Sabi ko, nabago na po ba yung paggawa ng kasalanan? Hindi na po kayo, napalayo na po kayo ng kasalanan. Ang maganda ko talaga tayo, mapag-usapan din natin yan. Pero hanggang nagbubuhay tayo dito, hindi pwede paano sa kasalanan. Sabi ko, kuya, dapat na mag-aral tayo. Hindi naman, ikita ako dito, hindi naman interesado din ano. Ang gusto niya akong buhay sa kanila. Alam niyo mga kapatid, salamat sa katotohanan na tinanggap natin. Napakalinaw ang paliwanag sa banal na kasulatan sa tuwang sinabi ng Biblia. Kung ilan tayo nagtatanong sa mga pastor, they studied theology in USA. Sa mga Bible sciences. Pero totoo, sabi ng Biblia, na kayo na nagpipag-aral kailan pa man ay hindi nakarating sa katotohanan. Pero salamat sa Diyos, nakarating tayo sa katotohanan at pinarating din sa atin ang Panginoon ang katotohanan. Bakit? Alam ng Diyos, hindi tayo mahali po. Pamahali ko mga kapatid, search our heart. Pamahali ko pag hindi ka naghahanap ng katotohanan. Tapusin natin ang convention. Pakinggan natin ang lahat ng mga magandang mensahe. Marinig natin ang lahat ng katotohanan. If your heart is not seeking for truth, mga kapatid, hindi mo matutumpuan ang katotohanan. Pero salamat sa Diyos dahil sa hinahanap tayo sa buhay natin. Alam mo, nung pagpunta ko ng bahay, okay nag-abroad. Ang pangarap ko yung mga. Yan lang ang pangarap ko sa buhay. Dahil lumaki ako mahirap sa pamilya. Mahirap ang pati. Kaya pangarap ko mag-abroad. Para hindi na mahirap ang aking mga magulang. Pero pagdating ko doon, hindi ako yung mga. Muna after 2.5 years, sigong-sigo ako sa mga promise ko sa mga magulang ko. Pero dito sa trabaho, sa Panginoon, uuwi ako na ng trabaho, umuwi ako na ng trabaho. Nandun ko buhay ko sa Panginoon, kung nagpaalam. Kung mag-dito sila kung saan yung pag-uwi ko, alam ko, hindi ko ito papaya.
manigin ay tayo ng hindi na walang kaligtasan. At ang kaligtasan ay pinunanan ng ating Panginoon. Ang katotohanan, ang siya'y tutulong mga kapatid for the church to remain as Church of God. Kahit na nakatayo na ang iglesia na yan, ang iglesia ng Diyos dito sa Pilipinas, at talagang namumuhay yan sa katotohanan. Pero pag ang mga nangangaral, tumatayo ang mga pinagkakatuwanan para pagturo mangaral sa katotohanan, ay lilihis sa katotohanan. Ang Church of God na ito ay mapapasa church na tinayo ng tao. For the church to remain a Church of God, the church to remain a Church of God must be content for the truth. Ipaglaban natin ang katotohanan, mga kapatid. At ano ang ating ipaglaban para panindigan tayo sa katotohanan? The Bible is the basis of truth. The Bible, hindi ang opinion ng kung sino-sino tao. Hindi ang mga host na kinupost lang natin na kung kanil-kanil ang galing. Ang basis ng katotohanan ay ang salita ng Diyos. Sabi ng Biblia sa Timothy, kung babasahin natin sa 1 Timothy chapter 3, basahin natin mga kapatid ang sabi niya dito. 2 Timothy chapter 3. Chapter 6 and verses 16 and 17. Ang salita ng mga katulatan na pinasira ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran. Upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng gawang mabuti. Ang salita ng Diyos na dito ang nagtuturo sa atin at ibigay sa atin ng inspiration inspired by God, sabi dito, profitable for doctrine, sa pagtuturo, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Kaya salita ng Diyos mga kapatid, kung tayo sa magtuturo mga aral, ang katotohanan ng ating tinuturo, ang ginagamit natin ay ang salita ng Diyos. Hindi ang masasarili natin opinion at pinagpipilitan natin. Hindi ang sarili natin interpretation, mga kapatid. We need to go back to what is written in the scriptures of God. At bilang mga pinagsasabihan ng ating Panginoon, we can stand for the truth by speaking in truth. Sabi naman ng ulatan, sa Galaya chapter 8, basahin po natin mga kapatid. Dito sa Sakaya chapter 8, 16 to 17. Nais kong mabasa natin mga kapatid ang bawat talatang aking binabanggit sa inyo. Sabi ko dito, ito ang mga bagay na inyong gagawin. Magsalita ang bawat sa inyo ng katotohanan sa kanyang kapwa, umasaw kayo ng katotohanan at kapayapaan sa inyong mga pintuang bayan. At huwag makikita ng sino man sa inyo ng kasamaan sa inyong puso laban sa kanyang kapwa. At huwag ninyong ibigin ang sinungaling na sumpa sapagkat ang lahat ng ito ay mga bagay na aking pinapuputan, sabi ng Panginoon. We need to speak in truth. And to speak in truth requires courage. Sabi na ni Pablo, sa Galatians chapter 4, verse 6, therefore I become your enemy because I tell you the truth. Si Pablo nakaranas ng marami ang mga nagturing sa kanyang siya'y kaaway dahil sinasabi niya ang katotohanan. Kaya sa parang ito, mula pa sa pasimula ng convention tayo na pagkasalamat sa maginagamit ng ating Panginoon na ikinangalan ang katotohanan. Ano ang katotohanan ito mga kapatid? The truth about sanctification. It is written in the Word of God. Jesus is holy, for I am holy. Follow me without sin, without sin, and holiness, without which no one shall see the Lord.
sanctification. It is the will of God, even your sanctification. Kaya mga kapatid, napakaganda ng pinapangaral sa iglesia ang sanctification. Lubos na ang pagpapabanal. Hindi lang kabanalan, mga kapatid, pati lubos na ang pagpapabanal. Ano bang meron dito para lubos ang pagpapabanal na ito? Ito bang pinapag-aralan lang natin para ilagay dito sa ating isip? Ito bang pinapag-aralan lang natin para mapuno ang ating isip ng mga katotohanan pero hindi naman natin ina-apply sa ating buhay? Yan ang alam niyo mga kapatid. Napakalungkot na naobserbahan ang marami sa atin na pagdating sa halaman sa lubos ang pagpapabanal na paahusay sa paliwanag. Pero tingnan mo ang buhay kung nakikita sa kanya. Habang ito ang aking ba, we must not only tell the truth, we must live the truth in our lives. Kailangan alam mo, ibuhay yung katotohanan na sinasabi natin. God gives us power not only to tell the truth, but to live the truth of the Word of God. And one of the truth is to live a holy life and to live in sanctified life. Ano yung sanctification, mga kapatid? Ano yung sanctification na ito? Kung minsan lagi natin narinig, pero parang pumapasok dito, lumalabas dito sa kabila, hindi natin pinapagpag sa puso natin, hindi natin inaalam mabuti ano ba ang requirements para malubos ang mapabanal. Bakit? We know our God. Obedience is the approach to sanctification. Na parang dito sa atin ang tumanggap sa Panginoon, lumalapit pag-conventioner, yung mga kapatid natin Marcano, kaya nga dapat silang mabuti pag umatin ang konsensya. Bakit? They never seem such kind of response during our prayers. Hindi nila nakikita yung mga ganyan sa amin. Bakit? Ang dami naman natin. Pagkali ng mga kapatid, huwag tayo lumalapit dahil nagaya ng talo. Huwag tayo lumalapit dahil nararamdaman mo lang na naiiyak ka. Huwag tayo lumalapit mga kapatid na hindi mo alam kung anong ilalapit mo. Na hindi mo kinikilala kung anong kailangan mo sa Panginoon. Huwag tayo lumalapit na hinihintay mo pang lumapit yung kasama mo. Pag lumapit mo siya, nakakabalang na sa lahat, nakakabalang lalapit. Bakit? You are dependent, you live in the needs of others. We have different kinds of needs, mga kapatid. Iba-iba tayo sa pangangailangan at alam ng Diyos yan, alam ng Holy Spirit yan. Kaya kung nakita mo ang pangangailangan mo, huwag ka paghintay na may lalapit na iba sa kakapalang susunod. Kailangan lagi natin tingnan sa sarili natin. At kung tayo lalapit sa altar, mga kapatid, siguro tuloy ninyong ibigay niyo ang lahat sa Kanya. Huwag kayo talaga yung ibigay niyo. Sa mga parang ito, mga kapatid, ang nais natin makita, bunga. We want to see the fruit. Bunga ang mga ilapit natin sa Panginoon. Lumapit ka sa Panginoon, pagdating mo ng accommodation, gawin mo rin ang ugali mo. Wala sa kanya kung iiyak ka sa harapan. Pagdating mo ng bahay, nakalimutan mo na umiyak ka. Anong ginapit natin sa Panginoon? Altar? Separate ito eh. Napaka-separate nito. Napaka-sagrado nito. Ganito mga kapatid. Ano malapit tayo dyan? Nandiyan ang presensya ng Diyos. Nandiyan ang Holy Spirit. At pagtapat ang puso mo lumalapit dyan, hindi ka talayong talunan o hindi ka talagupay. Pero kailangan sincerity. Sincere acknowledgement and recognition of your need. Spiritual need. Mga kapatid, pangwalang ito. Ang katotohanan na lubos ng kabanalan, kailangan natin ihandog yung buhay natin. Lagi sa sumulit, mga kalaban. Ano yung mga kailangan natin sundin sa kalooban ng ating Panginoon? Basahin natin po verse Timothy chapter 2, verse 9. Minsan, pag narinig natin yung salita, sandali natin ang
nanginginig. Mas malaki ang center stage nung nakikita. Ang problema kung minsan sa marami sa atin, bakit hindi makagawa ng salita nito sa puso natin at hindi tayo lubos mga pagpay sa kalooban ng Panginoon? Hindi tayo nagbabasa ng Biblia. Maraming mga lumalapit sa Panginoon tumangga. Nasa ng Biblia natin mga kapatid? Nag-meditate ba tayo ng salita ng Diyos? Binabasa ba natin yan using our own eyes? Marami ng tamad ngayon sa pagbabasa ng Biblia. Gusto puro dinig na lang. Yung audio Bible, puro pakinig na lang, mamaya tulog ka na. Iba ang nagagawa at personal mo yung binabasa mga kapatid. Ang mata mo nakikita mo yung bawat letra. At sa time na ikaw ay nakakaranas ng tukso, maalala, ma-imagine mo yung nabasa mo ang salita ng Diyos. Para salamat ako sa Panginoon. May panahon na yung tatay ko, hindi mabuti ang naging buhay spiritual. Nakikita ko siya hindi nagpapasa ng Biblia. Sabi ko, kasi kayo nagbabasa ng Biblia. At hindi kayo magbasa ng Biblia. Sabi ko nagbabasa ng Biblia, wala mo ng Biblia. Alam niyo, mas sigurado na magbasa ng Biblia sa gabi, hindi na siya muna nag-Biblia. Gumandang ka ng voice ko. At ang nakarang service natin, umiyak sa mga kapatid. Wala na pag-into ko sa pamilya. Nagsisihan na niya yung mga nakarang panahon na hindi siya totoo sa pamilya. Alam niyo mga kapatid, napaka-importante yung salita natin. First Timothy chapter 2 verse 9 sabi na dito, gayon din naman ang mga babae ay magsigaya na mahinging damit. Mahinging damit. Tingnan naman po kung ano mahinging. Na may katinsiman at ginamit. Hindi na malagyan ng bubok at ginto o teras o damit na mahalaga, kundi siyang natapat ng mga babae na magpakabanal sa pamamagitan ng mabuting gawa. Ito mga kapatid, mababasa natin dito malinaw ang kailangan ng suot ng mga babae. Modest. Maraming pinakatulog dito. Salamat sa ating Panginoon na nagbigay kami ng mga pastor. Naalala yung standard na kailangan malakiti sa mga asunod. Dahil nakakalungkot sa mga panahon natin. Nakakalungkot na natin yung mga kababaihan natin. Alam mo matagal na sa pananampalataya. Alam mo matagal na sa Kristiyano. Kung isa na ba kayo magpaliwanag sa mabawang tanggal, mga kapatid na matagal na sa Panginoon, tingnan natin ang ating mga suotan. Kami mga ministro nahihirapan kung minsan magpaliwanag sa mga baguhan. Paano namin i-explain? Kasi nakakita nila yung matatagal na Kristiyano. Nahurot na kami sa skinny. Malalim. Maiksi. Habang kami sa halip na below the knee. Sabi ni Pastor noon, ang mainging palda, below the knee. Pag umupo ka, yung knee mo ay makikita. Ngayon, pag umupo ka, hindi na knee ang nakikita. Pati yung tayo nakikita na rin. Sa mga kapawalan natin mga kapatid, kasi ang dami kasi umupo eh. Ang dami kasi usong magaganda. Mga kapatid, yung prinsipyo na ating sinusundan at ating binubuhay, kung gusto natin mamuhay ng may kabanalan, yung outward appearance natin must be holy. Must be modest. Na pag umarap ka sa salamin, makikita mo, wow, babaeng Kristiyano. Amen. Sama natin yan. Kaya hindi nagbabakser ang mga lalaki. May bakser. Nakasando.
Nakikita yung kamasman. Hybrid naman ang nakikita. Mga kapatid, may ganit. May ibagin ang dapat ay sinusuot ng mga sumali Kristiyano kabilang sa Iglesia ng Diyos. Yung mga pasa natin, mahaba nga. Hebrew naman. Hebrew. Paano si Paul sinuot? Ang patin eh, hindi naman yung pang-verdi. Mga kapatid, natawalan kung meron pang Kristiyano kasama sa bahay. Sister, sino mga susuot ko? Narinig ko sino para sabi nung kami nagbinig sa mga lingkod. Sila mga mukha ba ng Kristiyano? Pag sinabi ng kapatid mo, hindi. Mukha kang si Anturki. Ubalin mo na yung damit mo, magpalit ka na. Hindi yung pag sinabi, mukha kang si Anturki. Ay, mukha! Mukha ka ba na mukha kang si Anturki? Sino ba natin ginagawa ng modelo? Kaya natin ginagawa ng modelo yan kasi huwag tayo ng TV. Gusto natin nanonood ng television. Na yung mga kapatid na papasalamat ako sa mga kapatid sa Panginoon, sa mga pamilya, at talagang ang TV, walang part sa buhay nila. Talagang sinabi ko na bakit kahit sa commercial, nakikita ko commercial lang, hindi na magandang influence na ibigay sa atin. Bakit? Commercial ng sabon. Kaya gusto mo bumili ng sabon. Para puputi ka. Lotion, shampoo, straight. Kaya gusto mo magpa-straight. Lahat ng nakikita mo sa commercial, magbibigay sa'yo ng pangganyan para delicious, para maging ganun ka rin. Kasi, pag hindi mo na nakikita yung pag hindi ka na ganun kasing ganda, yung nasa commercial, pag ilang po, hindi ka na maganda. Pero iba maganda ang anak ng Diyos. Iba maganda ang anak ng Diyos. Meron ako narinig sa isang preacher, sabi niya, I love my wife not because she is beautiful. She has a beautiful face. I love her because it is the will of God that we marry each other. And I love her because she loves the Word of God. And she loves my Lord. We have the same Lord, we have the same Master, that is why we love each other. And if in case I married a beautiful woman, sabi niya, hindi ko siya mahal dahil maganda lang siya. Kung maganda ang mukha niya, and time comes na yung mukha niya hindi na ganun maganda, mahal ko pa rin siya. Hindi dahil sa itsura niya. Dahil ang minahal ko sa kanya, yung kabanalan niya. Kaya mga kapatid na babae, kung gusto niyo makapag-asawa mo, makapag-asawa na nagmamahal sa Panginoon, hindi niya na kailangan magpaganda ng kabuti. Magpaganda tayo ng kalooban. Ang ganda mo nga. Ang ganda ng body ng kilay. Ang ganda ng mata. Ang ganda ng face dahil bumuti na sa origin. Ang ganda ng magdala ng damit. Kung hirap naman ang mata, parang nalalaglag.
natin. Sabi ng banal na kasulatan, mga kailangan maging buwan at kuminsan sa paligid natin napakadalas ang pinapagsalita. Paano sabi niya madalas kong ako magsalita eh? At kung kinakailangan gumamit ako ng kabagtisan, meron akong authority. Napakatakas niya sa buwan mga natin. Pero sabi niya, ginawa ko ito hindi para kayo ay magsahakin, ginawa ko ito para kayo ay patibayin. At ganyan sa iglesia ng Diyos. Sa mga sekta kasi sa religion, ako salita. Magmasakit. Baka may ma-open. Puro puyo. Puro kape. Ano ba gusto niyo ang kape? Sabi ng mga Santa Maria, kung ayaw niyo makarinig ng salita ng Diyos na parang tayo dinidisiplina, maghanap kayo ng iglesia ang hindi kayo disiplinahin sa katotohanan. Doon kayo pumunta. Pero I assure you, you will not be able to go to heaven. Dahil iko-comfort kayo, papamperin kayo, pero aasahan yung pupunta kayo sa langit, pero hindi langit ang pupunta natin. Bakit ang sabi ng banal na kasulatan? Straight is the way, and narrow is the way that leadeth unto life, and few there be that find it. Kaunti lang ang nakatutungkol ng straight and narrow way. Sabi ng banal na kasulatan, mga kapatid, straight is the way, yung pintuan, makito. Pero do not forget, nakalagay doon. And narrow is the way. There is a difference between gate and way. That's right. Gate is the entrance, but way is continue walking, continue living. Yung iba gusto pumasok lang sa gate, pero ayaw lumakad sa path na makito at makikita. Mga kapatid ko, mga kapito, tinutulong natin ang katotohanan. Marami kayo mga kapatid, malapit ang bawat isa. Ano yung mahali ng pag-convention, walang umuwi dito na hindi talaga lubusang binigay ang kanilang buhay sa Panginoon. Wala sana umuwi dito na may problema espiritual, na umuwi problemado pa rin. Hindi natin na tayo pumunta dito, umuwi tayo na una-una sa lahat, yung sarili natin, nakita natin kung gano'n natin minahal ang ating Panginoon sa ating buhay. Minahal natin ang iglesia, minahal natin ang katotohanan, at ihagpunin tayo sa Panginoon, isa tayo sa magiging matatag na maninindigan sa katotohanan na yan. Mga kapatid, sabi ng banal na kasulatan, sa mga lingkod ng ating Panginoon, napakaganda yung ating narinig. Anong tungkulin ng mga anak ng Diyos sa mga pastor? Sa mga ito, babasahin ko yung 1 Peter chapter 5, verse 1 to 4. Sa matatandaan naman sa inyong maaral ako matandang kasama ninyo, at isang saksi ng mga hirap ni Kristo na may bahagi naman sa kalwalatiang yahya. Pangalagaan ninyo ang awa ng Diyos na nasa inyo, na magsigamit kayo ng pagpupuno na hindi kapilitan, kundi may kakayahan. Ngayon sa kalooban ng Diyos, hindi dahil sa mahalay na kapakinabangan, kundi sa handang pag-iisip. Ni hindi naman ang gaya ng kayo ay pagpapanginoon sa pinangangatiwang pinagtagubilin sa inyo, kundi kayo ay maging mga uliran ng kawan. I am preaching also to myself. Ang mga tinatayo ng pastor, hindi tayo nagsasalita lang dahil nasa ating authority magsalita. Nagsasalita tayo dahil karanasan natin ang ating sinasabi. Sabi ng mga kapatid ng isang aking nabasa, a man may be a good doctor and have no love for the patient. He may be a clever and successful lawyer, but do not love the client. He can be a merchant, may start for breaking business
without caring at all about his customers. A man may be able to explain the wonderful mysteries of science and theology without love, but no man can be a true worker of God and successful winner of souls without love. Amen. It might be great, he may be great preacher in the eyes of the world and to so many, and have crowds flocking to hear him. But if love to God and soul is not the motive power, it is all in vain. Kailangan ng pag-ibig. Sabi nga nito yung binasa natin sa ito, speak the truth in love. Sa iglesia ng Diyos, matapang tayo magsasalita ng katotohanan, pero dito is that you deliver it with love. Hindi tayo magsasalita lang. Magsasalita lang ang salita ng katotohanan. Mga kapatid, sinasalita natin ito na mayroong pag-ibig. We must speak the truth in love. Samahan natin ang pag-ibig, mga kapatid. Sapagat kailangan yan. Sila yung nangangaral ng katotohanan ko, pero naisisip ang mga kasalanan, sasabihin ko, agad pupunta ka ng impyerno. At sasabihin mo agad, ikaw na mga kasalanan. Nangangaral tayo, pero gusto natin silang magsisi. Gusto natin silang makabot sa katotohanan. Gusto natin silang dalangin sa Panginoon, mapabilang sa kanyang pagbilang, mapabilang sa kanyang iglesia. Alam niyo mga kapatid, kapatid natin sa Bulacan, namarap sa Ginsan, ang intentional naman, nabanggit niya yung tungkol sa pantalon. May bisita pa wala kanila na pantalon. Na babae. Sabi niya yung mga bumalo. Ako naman nakapantalon dito. Ako ang kinamahan. Hindi na ako aatin. Alam niyo mga kapatid, yun ang nararamdaman. Nararamdaman ko umiiyak yung puso niya. Hindi ka intensyon. Nabalo ang sabihin niya. Sandali yung pagmamahal niya. Pero kung minsan namin misinterpret ang mga mahal. Pero alam niyo mga kapatid, ang mahalaga na sa puso natin ang mga nakakahal sa salita ng Diyos na we deliver the word of truth in love. Hindi mahalaga ang eme ng ilan ng mga nakikinig sa atin. Although it gives us encouragement, mga kapatid, hindi natin kailangan ang mga eme ng eme pero sa puso nito hindi ka lahat ang
premyo sa mga lingkod ng Diyos. I-premyo ba tayo? Anong premyo natin sa paglilingkod? Siguro, naging pastor. Magiging kumpleto ang pastor. I-premyo tayo. Pero wala nang binibigyan ng lugod, mga kapatid. Natin binibigyan ng lugod. Ayaw kami mga. Ang bakit natin binibigyan ng lugod? Mga kapatid, we must stand for the truth. Samahin ang kaglinan ng ating Panginoon. Maging matatag tayo sa katotohanan na yan. Isa pa mga kapatid na katotohanan sa buhay natin, kaya isip natin magkaroon ng mga ngaral na talagang nagsasalita ng katotohanan ng kayong pag-isip. Bakit mga kapatid? Gusto natin makakita ng divine meaning. Gusto natin makakita ng banal na pagpapagaling. Bakit? Dahil ang mga lingkod ng Panginoon na ginagamit niya, they immerse themselves in sincere prayer. Sila'y nabubuhay sa panalangin. Kaya gusto natin makakita ng resulta ng divine meaning. Kapag itinagiging kami ng mga minister, kailangan mga minister na nagpapasting. Dapat congregation, namin magkaisa. Hindi ang pastor nila hindi kumakain. Alam niyo kay fasting, nakaramdaman kayo ng parang sigmura, kaunting agad. Kung sila kay fasting, hindi fasting. Fasting talaga. Hindi ka naman nagpapasting. Kabilang tayo sa iglesia, makisama tayo mga kapatid sa pagpapasting para magbunga ang ating mga dinadalaman sa ating Panginoon. At magagawa lang yan, isang talagang lubusang nilundo ang kanyang buhay sa Panginoon. Mga kapatid, if we love the church, we will stand for the truth. Kailangan makita natin na minamahal natin ang iglesia. Paano natin minamahal ang iglesia? Alam niyo yung truth and love, hindi pwede kasama eh. If you love the truth, you speak the truth in love. If you love the truth, you will speak the truth in love. Kaya pagmahal natin ang iglesia, mga kapatid. Pagmahal natin ang iglesia, nabagay natin ang katotohanan. Ganon din tayo kapitoo sa mga kapatid natin sa Panginoon. Mga kapatid, totoo. Hindi yung dedo-dedo, pagtalito mo. Talagang hindi pinagiging ng Biblia eh. Merong mga backbiting. Sa mga Kristiyano, mga anak ng Diyos, payo natin sa Panginoon yung mga ganyan. Pag nakaharap tayo sa kapatid, ang sarap ng ngiti natin. Pag talimod, inalutal ka na, sinakalihan ka pa, kinabulan ka pa. Bago ka pala kinain, sikrito ka pa. Alam niyo mga kapatid, hindi pa ganun yung ganun. Pero tayo matapos mga kapatid, alam niyo ang prinsipyo ng aking tinalim sa aking puso. If I have something against him, I will not be content hanggang hindi ko siya nakakausap. In any way I can, dalawa ako ng sarap para masabi ko yan sa aking mga kapatid na saktan ako sa ginawa ko sa akin. Sasabihin ko yan sa'yo. Tatawagan kita, susunatan kita, kung mapupuntahan kita, pupuntahan kita. Hindi ko gagawin na pagsasabi ko sa iba, yung mga nararamdaman ko sa'yo. Bakit? Wala sa Biblia yan, mga kapatid. Gawa yan ang mga nagmumuhay sa naman.
in the bond of peace. In the bond of peace. Yes, amen. Endeavor. What does it mean by endeavor? It means you need to exert effort. You need to work out for it. Gagawa ka talaga ng paraan. Kahit masasaktan ka na, kahit na ang kapatid nito o ano man, dahil you are endeavoring to keep the unity of the faith in the bond. Kung magkaroon ng kapayapaan. Dahil ayaw mo. Magtagal yung nararamdaman. Kaya kung nararamdaman ka na sabihin mo, ako yung narinig ko ito. Kasi kung nararamdaman ko, hindi mo ito kalooban. There are things that we can just ignore. But there are things that we cannot just ignore. Lagi ba mga kapatid? Hindi ba ito kailangan ignorin? Ano kailangan? Pag-usapan. Di ba mga kapatid? Kailangan pag-usapan. Salamat sa ating Panginoon. Sana kaya makaranasan kung makaranas tayo ng ganyan. Bakit? Ano makapatunayan? Yung kalahingan ng pag-ibig, hindi mo maranasan yan. Di ba? Yan mo makapatunayan sa totoo pala. Kayo pala talaga daigin ang pag-ibig ng lahat ng maranasan mo sa mundo ito. And you have experienced a deeper experience in the grace and in the love of God. Saan mapapatunayan ang pag-ibig? Sa panahon na kakaroon ng ibang kakamuan. Di ba mga kapatid? Ang napakalaga doon. Tinetesel natin dahil meron tayong pag-ibig sa isa't isa. Love the church. Alam mo yung mga panahon na tutusin tayo ng Diablo. Pero dahil lahat natin ng iglesia, nililis mong iglesia. Para kapatuhan na ng iglesia. Araw-araw sa iglesia, lahat ay katitisan natin. Sabi ng kasulatan sa Biblia, the number one enemy of unity is the tongue. Sabi ng Santiago, mas mabuti pa ako yung kabayo. Ay, nalalagyan ang tongue ng alas pagigil. Pero yung hilas, malagyan. Ano yung mga kapatid? Mga dindila. Lagi ko puso sa Panginoon. Ito control natin sa banal na ito. The number one enemy of unity is the tongue. Iwasan natin yung magpatid, dumapit. Gossip. Bulungan. Isan. Mga kapatid, pag-usapan natin yung magagandang bagay sa kapatid. Yun ang pag-usapan natin. At kung ating pinag-usapan ng mga kamalian at mga problema ng ating mga kapatid sa Panginoon, ito is video na kaya kaya pinag-usapan dahil gusto mo siyang tulungan na ma-live up sa kanyang kalagayan. Mga kapatid, sinasabi natin sa words ito ng katotohanan, sinasabi ng banal na kasulatan, mag-ibigan tayo sa isa't isa. Respect one another. Yes, amen. Respect. Right. Alam niyo yung aming Christian consultant. Pagpauhin niyo po yung oras kung medyo nagugutom na kayo. Yung aming principal, consultant. Minsan magkasama kami, meron siyang sinabi na hindi maganda. Sabi ko sa kanya, hindi na ako sinabi ko, Ma'am, hindi ko nagustuhan yung sinabi niya. Alam niyo ako, nasabi niya, wala na kayo sasabihin ko, balik na. Hindi ko kasi maganda. Kasi po, ano yung mga professional tayo, hindi ko magandang sinasabi yun. Alam mo naman nga doon, lang niya sinabi. Sabi ko, ma'am, okay lang po. Kung para sa inyo, okay lang yun. Pero kaya ko nagsasabi sa inyo, para malaman niyo po na ano po po nun. Ang ina-expect ko lang naman po, respetuhin niyo po yung ayaw ko. Dahil sinabi ko sa inyo, ayaw ko ng gano'n, ina-expect ko po, respetuhin niyo po yung ayaw ko. Kung sa inyo, okay lang po yun.
kumupo kayo. Pero ako po, ayaw ko po. Kaya nagsasabi ko ako na totoo sa inyo. Di ba sa iglesia, kailangan natin yan? Respect one another. Iba-iba tayo ng mga personality. Iba-iba tayo ng mga damdamin. Iba-iba tayo ng opinion. And we are willing to respect our brothers and sisters. Pag sinabi niya, ayaw kong binibiro mo ako ng ganyan. Ganun ba kapatid? Hindi ko na uulitin. Diba? Sorry kapatid, hindi ko na uulitin. Ayaw kong binibiro mo ako na sinasabi mo na ang dami ko ng uban. Brother, ba't naman na okay? Hindi mo ba alam sa Bible? Ang puting uban, ang uban ay paluwalhatian ng Diyos. Ganun ba, brad? Hindi ko alam. Sige kayo, okay na. Okay, ang piruin mo na ako ngayon. May mga tayo na gano'n kailangan ko siya i-correct. Pero may mga tayo na kailangan mo i-respeto kung ayaw. Kasi ang mga dito, pinapangalaan natin ang katotohanan. It is not my opinion. If I tell you my own opinion and against the truth, the word of truth, mga kapatid, ang Panginoon, sa Panginoon tayo magpapalito. Sa mga ganito mga kapatid, maglipunan tayo sa katotohanan. Meron tayong kalayaan, pero natin kalayaan mga kapatid, gamitin natin para sa paghintay sa bawat isa. Nanimal, para tayo sa bawat isa. Mahal ko kayo mga kapatid. Kaya may mga tayo ang dami-dami natin. Minsan hindi ko kilala yung iba. Pero kung nakita ko ang barang mukha, tapos ang ating mga kaya lalapitan ko siya sa kamayan ko. Talagang ko kayo. Anong po kayo siya kayo dito? Mahal natin mga kapatid, hindi yung pag-ayaw sa halika, hindi natin. Kung hindi lang gusto mong yakapin, kung hindi lang gusto mong kamayan, nakakabilang sa pamilya ng Diyos, kaya kapag kumasa tayo ng uliti, inaalin natin yung mga bulik, inaalin natin yung may puting buhok, inaalin natin yung maikitin, inaalin natin yung mga payat, inaalin natin yung matataba, dahil hindi ka dapat malungkot na gano'n siya, dahil gano'n siya, mahal natin siya. Yes, mga kapatid. Maamin. Sabi niya ang punta, bakit? Hanapin ang mga babayo. Hanapin ang kaliit, ako din yun. Hanapin ang maitim, ako din. Puro na akong tinuturo. Salamat sa Panginoon, hindi ka nakaramdam ng self-pity. Ang naramdaman niya, ang atensyon na katuon sa kanya. Bakit? Mahal natin ang mga kapatid sa Panginoon. Mahal natin ang bawat isa. Kung minsan mga kapatid, di natin nakilala at matandaan mga pangalan, pero alam niyo kung maalaw pang balas ko kayo. Kapag namin naalala ko kayo. Amen. Pero tayo mga kapatid, ako yung nag-aalala kayo, kayo yung pagkapatid na matatahal dito. Kasi nakikita ko siya. Huwag yung mayakap siya sa akin. Ate, lagi ko na dinadala. Napapaluha ako, pero sinaliligid ko yun. Marinig mo yung kapatid na dinadala ka. Nakahamdam mo yung pagmamahal. Nakahamdam mo kayo bahagi ka sa kanya. Nalilinig ko yung marinig ko mga kapatid. Hindi ko na nakalimutan yung kongregasyon nyo. Salamat sa mga. Pagdalangin na tayo sa isa't isa mga kapatid. Magpasahin tayo. Magdalangin tayo ng pasahin sa isa't isa. Magdamayan tayo. Alam natin may problema sa congregation. Tulungan natin sila. Although bawat church ay autonomous. Yes, autonomous. May kanya-kanya. Pero kapag alam mo may problema na hindi ka magsulutilan sa sarili nilang congregation, tulungan natin mga kapatid. Dahil mahal natin ang iglesia. Kailangan natin silang tulungan mga kapatid. Dahil meron tayong kanya-kanyang level ng kakayanan. Sa Biblia mga kapatid, nabalik natin ang may problema, hindi ko kakaunawaan ang ginawa ng mga ministro. Gusto sila sa Jerusalem. Sinagusapan nila na Peter at sa Tapos. Dahil sa iglesia ng Diyos, kung meron mga hindi understanding, pag nag-usap tayo sa harap ng mga ministro na pinaniniwalaan natin ginagamit ng Panginoon, at handa silang magpayo ng ayon sa kalooban ng Panginoon. Pagkatapos nung wala
din mo na. Ganun dapat ang mga. At sa umaga ito, mga kapatid, hindi sapat ang oras para sabihin natin ang lahat ng katotohanan. Pero sa umaga ito, isang gilihan sa atin ang mensahe ng ating Panginoon. Hindi mag-iwalay ang pag-ibig sa katotohanan. Mahal natin ang Iglesia, mahal natin ang Panginoon, din natin manatili ito. Stand for the truth, tell the truth, and live the truth of the Word of God. Kapatid, sa umaga ito, ang Diyos ang mga malam ng ating mga kailangan. Ang Diyos ang bahalang sumubok ayon sa ating mga kailangan. Salamat po sa Panginoon. Salamat po na kasi tayo ang binusog at makita na yung mga salita. Ito ang pinakamahalagang pagkain ng mga Kristiyano. Kaya ano ba ang mga masingkit sa likod ng mundo? Yan ulit ang pinakain natin. Yung po ang bukas. Dahil ang pinili ngayon, habang inaalit natin ang pagkakas, sasabi ko natin ang ating mga puso. Ngayon pa ang bagay-bagay na kulang ng iyo na dapat na ikinig. Ang ito ang ating Panginoon, pagkakalain sa tayo. Siya po ang katulungan. Yan po ang pagtawag na natin sa mga sabi. Sinabi tayo, hindi sa pagpapakal. Kaya lahat ng nasalita niya sa ating mga puso. Ito ang maganda sa ating buhay. Tayo sa bagong taon, talagang lubos na tayo ay karoon ng Menang,
Sana po ang ginagawa ko sa iyo. Masyado sila kanilang hinala isang mga Urus ba ng Espiritu sama sa kaligtasan ko ito? Upang pangkat ang iyong iglesia sa hanggang sa ito. Salamat sa pagmumulan mo. Salamat sa kadakilaan mo, Ama. Nagdisbaran sa Pilipinas, Panginoon, din lang mo sa Tuhan. Nakita namin ang ilaw, Panginoon. Kaya bawat isisabi, Panginoon, magkakapatid, dahil ng mga ministro, magmahal kami, magkahit na, upang atong lumago ang iyong iglesia sa gahet. May pangitain kami, Panginoon, na hindi lang dito sa Pilipinas ay mapalagsan sa Ebanghelyo. Hindi sa mga karaming bansa. Kaya tulungan mo, Panginoon, may sa buhay namin ito. May handa ko kami, Panginoon, sa gawain ito, Panginoon. Papatagin mo at palagasin mo yung iglesia sa lugar nito. At lalo mo kami pagpapyurik, Panginoon. Alisin niyo po ang mga hadlang. Alisin mo ang gawa ng Diablo sa aming kalagitnaan. Kasi ko magpapara. Kasi ang gustong wasakin ang gawain ito sa bansa. Ayaw ang Diablo, Panginoon. Na magkaroon ng karang gawain dito sa maraming bansa, Panginoon. Ngunit, Panginoon, alam namin kayo sa sabi. Ang tatagumpay ng iglesia sa lugar nito, pagkakasal sa araw na ito, sa umbensyon na ito, nakita namin ang tagumpay ng gawain, Panginoon. Uwi kami, Panginoon, na may katatagan, kalinitan ng puso, may aspirasyon sa aming mga puso, Panginoon, upang lang magbigat sa Panginoon. At lumay ko, Panginoon, pagkawan ko ang magiging sensya. Ang tawinawasan mo naman ang buhay, Panginoon, na kailangan din mahalin namin ng iyong iglesia. Malandigan natin sa katotohanan na kami nagpapasalamat sa umalang nito, Panginoon. Na ikinuhos mo ang banal na Spirit sa kalagitnaan. Sa lahat ng araw na aming pagtitipon sa convention nito, nagawa natin ang iyong kapangyarihan, ang iyong pag-ibig naman. Kinalakas mo ang iglesia, pinahain mo, Panginoon. Natulungan mo kami pa na manatili hanggang sa oras ng aming buhay. Kaya sa mga lumapit, tulungan mo sila, Panginoon, ng malang palataya. Ano man ang kanilang inilapit, sila ay maniwala o malang palataya na tinamo nila ang kanilang inilapit, Panginoon. Tulungan mo sila na huwag magduda, Panginoon. Tatayo sila na may tagumpay. Tatayo sila na matapag sa kanilang palataya. Sa pangalan na Jesus na Panginoon, kung saan mo sila. Bago po tayo natayo ay kung meron po naman sa pag-usig, yan lang po naman tinasaran ko. Ngayon, dahil po ano tayo ng kasi na lumapit sa pag-usig sa pangako ng Diyos na tawag ko. Mga tayo po, tayo lang meron. Ako, yan lang. Ngayon po,
Lahat na baba? Wala na po pa, isa lang. Kaya po yung dalawa. Hindi na natin gusto talagang pagkamalayo na. Saya pa na lang ako na marating yung mga liwanag na mga. At ngayon tayo lahat ay ngayon, dalawa, isa. Kasi na po natin ang ating kakain. Hindi rin ko na mga nasa Father in heaven, we again approach your great throne, and again we come thankfully all of your goodness and mercy toward us. For we are a blessed people. We're blessed, O God, because you favored us with your presence this morning. We're blessed, O God, because you have given us your great and wonderful plan of salvation. Thank you, Lord, for the message, the messenger. And we pray, Lord, that what was said will resonate in every heart, every mind here this morning. Those that gave their heart to you, we ask you to wrap your loving arms around them, keep them true, keep them faithful. Extend to them grace, Lord, that they might live every day victorious. Amen. Father, we pray that you'll be pleased to continue with us throughout the day, for you know our hearts. You know we want to please you. We want to do all that we do so as it will redound to your glory. And we pray, Father, for leadership of your Spirit. We pray for power. We pray for the unction from on high. And Father, be with us that in all we do, we might allow you to have the preeminence in our life and in our serving you. Now lead, guide, and rest in Jesus' name, I pray. Amen. So mga kapatid sa Hidden Sound, magpalitrato daw tayo. Lalabas tayo sa labas, yung dating ginagawa natin. Kung meron mga tricycle doon, alisin niyo muna yung tricycle niyo o sasakyan niyo. Pupunta kayo sa labas at magpapapicture sa inyo tayo lahat.